Gumabalik ko, Brad. Uy, ano yan? Nangyari? Tigas ito. Ay, puti ka rin. Medyo nag-hesitate ka? Tingin ko hindi naman. Okay, you're certain? Did you almost think of... Oh! Something that you did not write down. Ano yung iniisip mo lang? Oh, yes. Siya lang naman siyang leading mentalist dito sa Pilipinas. So, he is an expert on telekinesis and all welcome. Nomer Mind Master. I started doing mentalism at the age of 9. It was one morning I was reaching for my lunchbox. Hindi ko maabot yung lunchbox from the long table. Maliit ako. Nanay ko sumisigaw na sa akin para lumabas. Yung school bus is already outside the house. As I was reaching for my lunchbox, yung lunchbox lumapit. Lumapit. I struggle calling it a gift kasi hindi ko nakikita yung mentalism. Hindi siya entertaining eh. You also start questioning, am I just a person? Okay, nabali ko yung kutsara, so what? I'm no special. Anybody can do this. No, ano masasabi mo sa iba na parang hindi naniniwala sa'yo? Ano, scripted lang yung mga ginagawa mo? Actually, kaya natsugi din yung TV show sa GL. Umabot na ako sa point na pakailan. Para sa akin, ang pinakamataas na value is yung ma-amaze, especially mga bata, tsaka yung mga magagandang babae. There's more to what I do than just performance. Marami sa atin ngayon. Kakaroon ng mga spiritual awakening. I myself experienced spiritual awakening. And then at the time, nakakalungkot, walang nag-a-assist. They start questioning, why do bad things happen to these people? This is happening to me. Bakit ako pa? When the ego dies, spirit takes up. Ibig sabihin, totoo yung mga ulam, mga bagay na hindi natin nakikita. Feeling natin there is always a need to choose a side sa pag-meeting love at mind. Bago ka maniwala sa pag-ibig, kailangan mo maintindihan yung sarili mo kung bakit paulit-ulit mo sinasaktan siya. Okay kami. You cannot heal something you do not know. Wala ka bang mga min-mentoran ngayon? Hindi ba pwedeng ipasa yan? Maraming magalit sa akin. What is the point? Inuunan natin yung feelings so pag naman nagpo-control tayo. You cannot just love yourself. We are here to just have an experience. You really have to test kung ano yung mga naririnig. Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast, the show where meaningful conversations come to life. I'm your host, Mikael, and I believe in the power of dialogue, the strength of conviction, and the magic of connection. In this series, we bring you a wide range of guests who share their stories, perspectives, and experiences. Our aim is to connect on a deeper level and explore the valuable insights that emerge from these conversations. So join us on this journey, and together, let's discover the beauty in the art of conversation. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. What's up, Digital Universe? Welcome to Outbox, Thinking Outside the Box podcast. And I'm your host, Mikael. And in today's episode, grabe, sobrang excited ako ngayon. Kasi I invited a very powerful guest, no? Powerful? As in, literal na powerful, no? Actually, isa lang naman siyang leading mentalist, no, dito sa Pilipinas. No, and also, he is an expert on telekinesis and telepathy. He is also has a wide range on experience and at the same time, no, yung understanding niya about spirituality, psychism, and also metaphysics. Without further ado, let's all welcome Nomer Mind Master. Yun, no? Eh, grabe bro. Thank you so much. No? Maraming salamat. Na-pressure ako dun sa research mo. Mukhang nag-research ka talaga. Grabe, thank you so much bro, no, for saying yes. You're always podcast, welcome, no? brother. Maraming salamat. Lahat ng kagrupo natin dun sa RTD. Oo. Yung sa network na yun. Oo. Siyempre. Tulungan yan, tulungan. Thank you. Nga. Tayo na lang naman talaga magtutulungan, no? Tayo mga nasa same circle. Tayo lang naman magtutulungan. Tayo yung mga nagbayad. Yung mga hindi nagbayad, wag natin tulungan. Joke lang. Ayun. Ayun bro, kamusta ka ngayon? Kamusta ka? Okay naman, medyo ano lang yung boses ko kasi nag-rhinitis ako kagabi. So, normal na sa akin mag-rhinitis. Yung allergies. So, medyo nasal. Laki na nga ng ilong, nasal pa. Sa panahon ba nagkakaroon? Hindi, normal talaga sa akin mag-allergies. Yung mga, siguro yung mga alien, ganun yata talaga, hindi sa frequency ng Earth eh. Anong pinagkakabala mo ngayon bro? Ano mo ngayon?
Syempre, meron akong sariling podcast, yung Wow. Coexist Podcast. Hindi ko sarili, but rather, tatlo kami. Si Lamon Queen, tsaka si Uy, Lamon Queen. Tio Bray, believe Ay, it or Tio not. Bray. Kasama ko dun sa Coexist Podcast. During the weekends, I do shows. Kapag weekdays naman, I do my normal na nagre-read ako ng mga tao through spirituality where they can book me Oh. to read their astrological chart or natal chart. So kumbaga, bro, yung kung saan ka nagkakaroon ng income doon sa spirituality, kung yung reading ng sa mga tao? Truthfully, yun yung dharma ko eh. So, of course we charge, but we use it for our mga spiritual na mga missions. Nice. Like for example, we do mga sacred ceremonies, nagpa-fly in kami ng mga shamans from different parts of the world. They conduct the ceremonies. Yung mga ceremonies, mga healing ceremonies yan. So, as you know, marami sa atin ngayon, nagkakaroon ng mga spiritual awakening, and also because of kung gaano kagrabe at kabis itong mundo na to. So, marami sa atin nawawala sa pagiging in touch to their spirituality. So that's where we come in. So we assist them. Tingin mo ba yun yung naging purpose mo ngayon sa buhay mo para magkaroon ng spiritual awakening ang mga tao? Para magkaroon sila ng spiritual awakening, hindi yun yung purpose ko. Ay. Oo. Okay. Well, truthfully, yung mga nasa spirituality na kasi, we will all agree na yung spiritual awakening ng tao, may kanya-kanyang phase yan. May kanya-kanyang timing. And most spiritual awakening is triggered by breaking of the heart. Oh. 20% of the time, it's opening of the mind. Na-curious, napanood sa TikTok. Mm-mm. But most of the time, really, it's when something happens to them, na rug pull. Parang na rug pull or, death of a loved one, nawala ng trabaho, nalugi. Oo. Breaking of that, they start questioning why do bad things happen to good people? Why is this happening to me? Bakit ako pa? That's where we come in to assist them dun sa pagkagising nila. Hindi ibig sabihin nung breaking of the heart is yung broken-hearted sa relationship. Iba pa yun. Minsan meron din ganon, but metaphorically, it's, breaking of the heart, metaphorically speaking, kapag something na kakaiba yung nangyari sa kanila. Parang feeling mo na minahalas ka na sa buhay mo, mga ganon. ganyan, mga Talagang ganyan. sobrang nasad ka sa experience. So doon nagkakaroon ng awakening. Yes. Yun yung sinasabi ni Jesus Christ that when the ego dies, the spirit wakes up. Oh. Tanong ko pala, saan ba nagsimula yan? Related sa spirituality, no? Before tayo pumunta sa expertise mo, paano ka ba napunta dyan? I myself experienced yung spiritual awakening back in 2014. So, syempre breaking of the heart din yung nangyari. And then at the time, nakakalungkot, walang nag-a-assist. Walang mga katulad nito, mostly nasa abroad, Pero wala masyadong available na information about it. So, nung time na yun. Kaya mag-uusap kami ni Tio Bray. Swerte nyo, nakakausap nyo kami, nasabi ni Tio Bray. Kasi nung time namin, ang advice palagi sa amin, uminom ka lang. Okay na. Hindi mo alam, nalulup ka pala lalo. Siyempre, pag inom mo, mabagsak yung frequency mo, mabagsak yung yung madali ka malungkot kapag umiinom ka eh. If you don't mind, okay lang ba itanong, ano ba yung nangyari, yung parang breaking of the heart mo? Ano yun? Long story short of it all, something inevitable happened. Well, inevitable sa meaning kasi when I look back sa astrology, kailangan ko pala din pagdanasan talaga siya. Nakita ko rin nakalagay sa chart ko. So, sabihin na natin may nalugi na sunod-sunod. In terms of finances. Business, finances. Business. Oo nga, talagang pag nalugi ka, for example, 1 million or 2 million, talagang nakaka-break ng heart yun. Yeah, Diba? much more if we're Much more talking pa. of 5 digits. 5 digits, oo nga, tama. Related ba yan? Or hindi mo pa siya discover nung kabataan mo? Or nung, Yung mentalism abilities kasi, na talaga siya, nung bata pa lang. But, okay, parang ganito, so I started doing mentalism at the age of 9. But I struggled. Yung people will tell me what a great gift, sasabihin sa akin.
I struggle calling it a gift. Mm-mm. Kasi hindi ko nakikita yung purpose. Mm-mm. Kasi kung may gift ka tapos hindi mo naman alam yung purpose mo, Mm-mm. what are you? Are you just a dancing monkey, a performer? Mm-mm. And nothing wrong with being a performer. Mm-mm. Nothing wrong with that. But of course, sa haba ng ginagawa mo, sa tagal mong ginagawa, you also start questioning, am I just a performer? Mm-mm. So, meaning, ano ba? Okay, nabali ko yung kutsara, so what? Oo nga. So effing Oo, what, oo. right? Nung pumasok yung spirituality dun sa life ko, Mm-mm. that was the time that I realized na gift nga siya kasi may nakita ko na yung purpose. Through the spirituality Mm. aspect. Mm. Ah. Diba? So, pilay siya nung umpisa. Albeit, I was good at my craft. I would like to believe I still am. But, syempre, nung pumasok na yung purpose. Yeah. Ang ganda nung ano, no? Ang ganda nung combination mo, no? Meron kang sa mentalism tapos spirituality. And Mentalism is science, spirituality is diba? something na Parang- intangible. And, Tama. oh, yeah. And parang outside the science na yung spirituality, di ba? Yeah. Parang ganun, di ba? Pero ako naniniwala ako that science is catching up on spirituality. Yung mga, dati yung mga miracles, sabi natin miracles. Ngayon napapaliwanag na ng science. Now, does that mean hindi miracle yun kasi may scientific explanation behind it? No. Di ba katulad nun, spirits, nire-relate nila sa energy. So, ibig sabihin, merong relate talaga yung science. Actually, ano kasi yan sometime in the 1800s until the 1930s, sa mga scientific books, meron pang isang element that which is called ether. So it's fire, water, air, earth, and ether. Mm-mm. And ether is yung spiritual realm na tinatawag, or ether is the ethereal realm. Mm-mm. At some point sa mga scientific books natin nawala yung ether. Mm-mm. So now it's making a comeback through not the Newtonian physics, because the traditional science that we know of is the Newtonian physics cause and effect. Diba? Isaac Newton. Pero right now we are realizing and recognizing yung quantum mechanics, or that kung alam mo yung double slit experiment, makikita mo hindi na Newtonian parang ganito, bro. Sa diba dati ang alam natin cause and effect, ito pag tumama yung pendulum, Merong effect. ganon siya, diba? Sa quantum mechanics, now, they've realized na kapag yung dalawang particle na naka-pair bond, pinaghiwalay nila, yung isa nilagay sa Switzerland, yung isa nasa Pilipinas. Kapag kinoryente nila yung isang particle, even though yung isa nasa malayo, nakukuryente din yung isang particle. Kahit malayo? Kahit malayo. And Oh. real time. Mm-mm. Same sila. Kiniliti nila to, this one gets the joke also. Mm-mm. So, only means na yung tinatawag nating distance and time and space, wala siyang value pagdating sa quantum mechanics. Medyo technical na yan, no? But Medyo malalim it na siya. is also science. Oo. It is also science. Tama. Kaya ako sinasabi, quantum mechanics, science is catching up on spirituality. Pero yung mga ancient, alam na nila yon. Di ba yung mga ancient, they have kulam, they have the rituals para saan-saan, di ba? Ano ba yung manika pag tinusok ng karayom? Oo nga. Masaktan yung tao. Oo. Right? Tama. Di ba? So, yun yung concept ng quantum mechanics. Ang pangit lang nung example ko. Sa kulam, no? Kasi pag mga Pilipino nakikinig, tama. yung kagad yung nagigets nila eh. Pero yung pinakamadaling intindihin, yung sa kulam, no? Pag tinusok, nararamdaman nung kinukulam. Yun yung basic na explanation ng quantum mechanics. Yes. Ay, grabe. Oo diba? nga, no? Parang mapapaisip ka nga, no? Oo nga, no? So, may maraming concept sa quantum mechanics na nakakasabog ng utak talaga. So, ibig sabihin, totoo yung mga kulam, totoo yung mga bagay na hindi natin nakikita. Totoo. So, totoo pala siya. Totoo. Kasi pag sinabi natin bagay na hindi natin nakikita, ang napaka-ego natin as a
para sabihin natin yung nakikita lang natin ang objective reality. We cannot see microwave, we cannot see infrared. But it doesn't mean they don't exist. Oh. 'Di ba? So, okay. Kasi syempre 'di ba sa Bible, kumbaga kaya pinagbabawal yan ni Jesus, 'di ba? Yung mga for example, yung mga ibang paniniwala, no? Or yung mga black magic kasi gusto niya na maniwala tayo kay Lord. No, ibig sabihin, totoo. Kasi ayaw niya tayo maniwala dito sa other side. So, ibig sabihin, talagang nag-i-exist siya dito sa mundo. Totoo yan. If we go back to the Bible, mahabang usapin yan. But sige, but once in a while, I will refer to the Bible. For example, astrology. They refer to astrology as religion, hindi yung Bible itself. Yung religion, pinagbawal yung astrology. But truthfully, sa Book of Daniel, merong astrology. Sabi nila, bakit pinapatay yung mga astrologer nung time ni Daniel? Si Daniel, nahulaan yung panaginip niya. Yung time na yon, may mga mali-mali talagang astrologer nung time na yon. But really, yung tatlong kings, yung tatlong tinatawag natin kings are actually magi or wise men. They followed the stars. Or they followed the Bethlehem star, which actually, hinahanap ng science kung ano yung ibig sabihin ng Bethlehem star na yun. They found out it's not really a star. It is the conjunction of Jupiter and Saturn. Meaning, kapag nag-eclipse yung Jupiter at saka Saturn, nagmumukha siyang star. Siyempre, noong mga time na yun, wala naman silang concept of star or planets. Basta, they just see celestial body kumikinang sa langit. So, that is astrology. So talagang nakalagay na sa constellation yung pagpanganak ni Jesus. Speaking of constellation, in the book of Job, if you know the story of Job, nung kinonfront ni Job si Yahweh or yung Diyos, sabi niya, parang ngayon, naging loyal ako sa'yo. What happened to me? Parang nagkaroon siya na breaking of the heart, di ba? Sumagot yung Diyos. Tama. Here I am. Who are you to question me? Who are you to... Do you even know the Big Bear? Sabi natin, ano yung Big Bear? Yung pala yung Big Dipper. Pag tinignan mo yung Big Dipper, mukha siyang malaking bear. Sinulat na ng ancients. Yung isang pasabog doon, yung sabi ng Diyos, do you even know how the Mazzaroth works? Ano yung Mazzaroth? Hindi natin tinignan, pinasa na lang natin. Pag tinignan mo, ano ibig sabihin ng Mazzaroth? It's the study of constellations. And that is astrology. You study the constellations and the seasons. And we're really living in interesting times wherein naghahalo na yung science and spirituality. So, I'm looking at it siguro mga 5-10 years now. Mas magiging malinaw pa. Grabe, interesting, no? Grabe, napakaganda naman ng sinabi mo, no, Mer? And, bro, question, ganyan din ba yung may kapatid ka ba? Ganyan din ba sila mag-isip? Ganyan ba sila yung line of work nila, yung mga kapatid mo? Hindi, mga sila mas maaayos yung buhay nila sa akin. Ilan ba yung mga kapatid mo? Ilan ba yung magkakapatid? 5 kami, panganay ako. Panganay ka. Ano yung mga work nila ngayon? Yung isa nasa sales, yung isa nasa BPO, yung isa seafarer. Yung bata, pinapaaral ko pa, yung pinakabata namin. Gusto yata magpare. Kamusta ka naman growing up, no? Kung di mo naman ine-expect na ganyan na. Hindi ako lumaki masyado. Palaging wala yung parents ko, wala nagpalaki. Okay. Siyempre, ngayon, di mo naman ine-expect yung mangyayari sa'yo ngayon. Pero, kamusta ka nung magkakasama kayo sa bahay? Normal lang. It's a pretty basic na, simple and basic na household, you know. Nag-aabang umuwi yung parents. Simpleng ganun. Very normal. Graduate ka ba ng course mo? Sa Lyceum, nag-graduate ako ng Business Administration. So, nag-11 years din ako sa corporate. Nag-corporate ka? Ano yan? Sales. Sa sales din. Ano ba? Sa BPO ba? Or it's an HMO company. HMO company. Tagal din pala. 11 years ako sa sales. Tapos dyan mo na rin na-discover yung sa mentalism mo? Or hindi pa? Ginagawa ko siya side by side. Ginagawa ko siya after work.
I'll do my gigs. Kapag weekend, I'll do my gigs. Before pa sa nag-corporate ka, marunong ka na sa mentalism. Kailan mo ba siya kailan mo ba siya na-discover? Na-discover ba yan? Yung fascination ko nag-start 9 years old talaga. 9 years old talaga. And then when I was 13, I met my mentor from Europe, si Mr. David Elephant. I'm indebted to that guy kasi siya talaga nag-polish nung skills and abilities ko. Si Mr. David Elephant. So, noong 2011, nagkaroon ako ng TV show sa GMA7. Which doon lang galing yung name na Mindmaster. Kasi yun yung pangalan ng TV show. Okay. Dati, No More The Mentalist. Parang ganun lang. Okay. Pero 'di ba, sabi mo yung fascination mo noong 9 years old ka. Paano nagkaroon ng fascination? Kumbaga, syempre, di naman, sino nag-influence sa'yo nung 9 years old? Paano ba siguro yan? Lahat tayo nung bata tayo, ini-imagine natin na may powers tayo. Lahat naman tayo dumaan doon. So, dumaan ako sa ganung, So, it was one morning, I was reaching for my lunchbox. Hindi ko maabot yung lunchbox from the long table, maliit ako. Yung nanay ko, sumisigaw na sa akin para lumabas. Yung school bus is already outside honking. As I was reaching for my lunchbox, yung lunchbox lumapit. Talaga? Ingatan mo lang. Lumapit. Dala nung nanay ko. Dala na niyo pala. So, parang na-imagine ko, what if I can really... No. Lumapit yung lunchbox. Lumapit talaga? Yes. Grabe. So, dun ko na-discover na may energy pala talaga yung kamay natin. It's not really my mind that made it move, but yung kamay natin may energy. Talaga? Pero yung mga ganun hanggang ngayon, nagagawa mo pa yun or incident lang siya? Siyempre, nagagawa ko na siya ngayon. Pwede mong napapalapit mo siya. Ang galing naman. So, yun ay part ng mentalism, yung ganung sitwasyon na yun. Tapos, mo na lang siya, enhance mo na lang siya. Oo, tapos, ang mentalism kasi marami siyang studies, hindi lang siya isang field. Marami siya under it. Merong may telekinesis, may mind reading, may hellstromism, may hypnosis, may neurolinguistic programming, may reading body language. Sobrang dami. Under the umbrella of mentalism. Yung incident na yun nung 9 years old ka, hindi ka ba na-creepyhan? Hindi ka ba nagtanong? Hindi mo ba kinuwento yan sa parents mo na, ma, mayroon ako nangyari sa akin. Ano kaya yun? Hindi ka ba, or wala ka bang pinagtanungan? Hindi. Parang tinignan ko siya ang cool kaya. Diba? Cool, naman. Walang mga ganong eksena. Tapos, yung time na yun, kasi nagbabasa na rin ako ng mga libro like The Silva Mind Control. Oo. Fascination ko na talaga siya. Nakakatawa nga yung kwento ng Silva Mind Control kapag nagpupunta kasi, dati kasi pag wala kang pambili ng libro, punta ka ng nung National Bookstore, di ba? As uupo ka doon, basahin mo yung libro na gusto mo, yung mga Pugad Baboy. Gusto pa yung Pugad Baboy. Yung ginagawa ko ganun dati, yung National Bookstore library ko dati yun. Doon ka tumatambay. Tatambay ako doon after school. And then one time I was, browsing yung Silva Mind Control. Syempre mahal Noong time na yun parang nasa 400 pesos. Hindi kaya ng grade 5. Dumaan si Redford White. Sabi niya, gusto mo ba talaga yan? Gusto mo ba yung libro na yan? Sabi ko, opo. Na-tsempuhan ka. So, binili niya yung Silva Mind Control. Grabe. So, may interaction din pala kayo ni Redford White. Okay. So, doon na rin nagsimula yung pagka-interest mo about dun sa mentalism, about sa lahat kung ano nangyayari sa'yo ngayon. And, anong effect siya while you're growing up yun sa mentalism mo? Kasi syempre, later part mo na na-discover din yung spirituality, di ba? Naging ko siya, parang sabihin na nating, kumbaga may mga, may taong yan yung pogi. Yan yung magaling mag-basketball. Naging identity mo siya. Naging identity ko na siya. Kaya wala ako masyado nung, hindi dumaan, walang part ng life ko na parang nahiya ako ipakita or, kasi naging identity na nga siya. Hindi ka ba dumaan ng nabully ka ba? Or hindi ako nga yung bully. Ikaw ba yung bully? Siyempre, di ba ikaw parang di ba kakaiba ka, di ba? May tatanong ako sa inyo talaga, lahat na nag-i-interview. Bakit iniisip lang,
Alam ba yung Jessica Soho, yung rated gay. Ikaw, hindi, marami, among many others. Ba't palaging tinatanong, nabully ka ba? Ano ba meron? Bakit? Hindi kasi, di ba, kakaiba ka. Di ba? Kumbaga parang tahimik, di ba? Kapag mga ganyan, usually, meron kang special skills. Hindi siya yung typical na nasa TV na si Matilda, ganun lang, tapos biglang may powers na. Di ba katulad ni Spider-Man, di ba? Ano siya, tahimik lang siya kasi may siyang special powers. Masyadong Hollywood hindi. Hindi ka na. Kala ko, malaganon yung storya mo eh. So, hindi. Actually, ako yung, hindi ko pinagmamayabang to pero ako yung naging bully nung bata. So talagang hindi ka nakaranas ng... Hindi naman bully na talaga. Ako yung maligalig, yung makulit, malakas mang asar. Confident ka noon. So mas nakatulong pa sa'yo yun kasi syempre, alam mo sa sarili mo na meron kang special skills. No, hindi yun naging way para ma-down ka, kundi yun pa yung naging way para sa'yo na maging confident ka. Kasi nga naging identity ko siya. Parang wala siyang nilayo sa marunong magaling mag-basketball nung bata, di ba? Astig yung mga kaibigan natin na magaling mag-basketball. So naging pa yon, way para maging astig ka, ganon. Tapos nagkaroon ka pa ng maraming kaibigan, yun yung naging mo. Kumbaga yung social skills ko, yun din yung naghasa. Kasi sa mentalism, kailangan talaga ng matinding social skills kasi part din ng ginagawa namin is yung pagbasa ng tao. Whether through intuition or reading their body language or both. Kailangan, it entails na kailangan magaling ka talagang makipag-socialize. So, kailangan talagang makipag-socialize kasi I went out and nag-practice ako sa public. It's something na you cannot practice on your own. You cannot read your own mind. Di ba? Ibang talent pwede mong practicein sa salamin. So, ibig sabihin, pwede ko rin pala ma-experience yan, ma-discover na ang aking skills ang mentalism? Pwede ba yun? Pwede. Actually, I don't consider myself any, I'm no special. Anybody can do this. Anybody can do it. But of course, may practice na nire-require. So sabi ko nga, any 9-year-old can do it with 25 years of practice. Diba? Okay, tama naman. And so, saan mo siya parang in-improve or in-enhance? Matin ka ba sa mga ibang trainings abroad, dito sa Pilipinas? Aside dun, na-meet mo ba yung, sabi mo, mentor mo si kanina? David Elephant? Yeah. David Elephant. Halos every week magkasama kami. Kasi may mga negosyo din kami na outside naman sa craft na namin. So, sa kanya mo mas na-improve yung skills mo. Ano ba siya yung mentor mo na yan? Ano ba siya sa field na yan? Kasi kumbaga ang revolution ng mentalism is during the 1970s Nandun siya nung time na yun. Involved siya dun sa revolution ng mentalism ng 1970s. Buti hindi siya napasama dun sa mga nagmamagic. Hindi naman gano'n. Magkaiba ba yun? Nakakatawa niyan kasi fascination and hobby din namin yung magic. Wala, actually, or thin line, or ano lang ba siya? Nagbe-blend na wala na kami, umabot na kami sa, basta performance art. So part na siya ng, performance art. Okay. Kasi we borrow the theatrics of magic. Sila yung sanay dun Yung mentalism, ang boring Ang boring niya, di ba? Nakabasa ka ng isip. Hindi siya entertaining Pero, yung mga magicians, entertaining sila. So, you borrow the theatrics of magic from them. The presentations. Sobrang nakakatuwa lang, no? Kasi parang dati napapanood ko lang sa TV, sa Facebook, tapos parang totoo pala talaga. No, ano masasabi mo sa iba na parang hindi naniniwala sa'yo na scripted lang yung mga ginagawa mo? Actually, kaya natsugi din yung TV show sa GMA. It was way ahead of its time. Ang taas ng rating namin nakadalawang season kami. Yung third season, natsugi na siya kasi nga hindi na namin tinalo yung Gandang Gabi Vice, pero isang episode na tayo. Anyway, ang challenge kasi talaga is yung mga tao, sinasabi scripted. Feeling nila scripted talaga. Challenge talaga nga naman. So parang naging shadow ko yun na sabi ko, parang hindi pa yata ready yung mga tao dito. Only after 12 years, in fact, yung astrology is one complete revolution. Oo nga. Nung ginawa ko uli siya sa TikTok,
Doon na nawala yung parang, okay, people will just say na scripted, they will just dismiss it, parang ganyan. Wala tayong magagawa doon eh. Tsaka iba na yung panahon ngayon eh. No, mas gusto ng tao yung, uy, parang bago to ah. So, tsaka may mga magko-comment pa na, maniniwala lang ako pag sa akin ginawa. Alam, ginagawa ko ba to para sa'yo? puntahan pa ba kita dyan sa Batangas o sa Cotabato or wherever para lang maniwala ka. Ang point ko is that, umabot na ako sa point na wala akong pakialam. Basta I'm just, yung makakapag-resonate dun sa performance, sa entertainment value of it, I'm for them. Grabe, no? Yung ano mo, parang double purpose din talaga, di ba? Kumbaga, napapractice mo yung craft mo, napapractice mo kung ano yung gusto mo, tapos at the same time, nakapagbigay ka rin ng entertainment sa ibang tao kasi syempre, parang it's unusual, di ba? Para sa akin, ang pinakamataas na value is when I see the amazement in their eyes. Para sa akin, up to this point, na 30 years ko na siyang ginagawa, or close to 30 years ko na siyang ginagawa, for me, parang it was as if the first time na nakita kong napagana at may nakapanood. Yung ma-amaze, especially mga bata, tsaka yung mga magagandang babae. Nakita nilang what I'm saying is yung amazement in their eyes. Yun yung pinakamataas ang value for. Hindi ba pwedeng ipasa yan? Wala ka bang mga mini-mentoran ngayon? Or, di ba, parang syempre, hindi naman forever tayo nandito sa mundong ibabaw. Wala ka bang pwedeng pagpasahan yan? Or wala ka bang mini-mentoran? Or you can create an academy of that craft? Sa spirituality kasi, parang as much as possible, part nung work namin is yung kailangan mo mawala yung mga desires mo, tsaka yung ego mo. Feeling ko yun din yung nagpapatrap sa atin eh, na kailangan may iwan ako ng legacy. Baka marami magalit sa akin, pero what is the point? I mean, mag-iwan ng legacy, parang masyadong ang bigat nung nilagay mong pressure sa balikat mo. For me, we're here to just have an experience. Okay. Our soul is here to just have an experience, nothing more. Tayo lang yung naglalagay ng meaning na kailangan makapag-iwan ng legacy, kailangan may ma-mentoran ako. Para saan? Nag-iwan? Legacy of what? People will forget about you. Tarang, ego lang natin yung nagsasabi na maaalala nila tayo. So what? Kung maaalala ka nila. Hindi, kumbaga parang ma-duplicate mo lang yung sarili mo para may mag-continue ng ginagawa mo. If it comes, it will come. As much as possible kasi tinatanggal ko yung pride ko sa mga anything na magpapa-pressure sa akin. It detracts you, truthfully, from living in the present, which is I think much more important. Living in the present. Nakatulong ba yan? 'Di ba? Sabi mo kanina na nagme-mentalism ka na nasa corporate ka. Nakatulong ba yan? Sa sales. Sa sales. Nakatulong ba yan? In terms of what? In terms of working productive or closing a sale? May mga ganun ba yan? Factor? All. Yes, pero more than anything, yung pinakamabigat na leverage, syempre after nung may TV show ka, yung social proof. Syempre, papanood ka nila sa TV, tapos nagbebenta ka ng HMO pa naman, kailangan ng trust talaga, di ba? Kasi nasa siya eh, parang insurance yan eh. So, kailangan ng trust. Alam mo naman mga tao, pag napapanood nila sa TV, yun yung pinakamabigat na leverage for. Yung bang mentalism, rin yan sa isip? Ibig sabihin, tumatalino ka ba dyan? Masyado ka na-stress kasi sobrang dami mo ng information na nasasagap? Hindi din eh. Ang utak natin, parang muscle. So, when you strain it once in a while or pina-practice mo, lumalakas din siya. So, meaning, ang idea, di ba, is one neuron plus another neuron na nag-fire together, that we call it an idea. Pag nag-connect sila. Kapag yung neuron na yon palaging nag-uusap, nagkakaroon ng matinding connection, we call it the neuroplasticity. Ngayon, kapag yung mga neurons na hindi dapat nag-uusap, nagkakaroon tayo ng ability ng parallel thinking outside the box, pattern recognition. So, the more that you practice it, parang muscle. Gumagaang sa'yo yung
Pati yung pag-aral, yung alam mo, when you're in a situation, ang daling makakakita ng solution to your problem. So, parang ganun siya. But of course, kailangan pa rin siyang ipahinga. Kasi of course you will have to have your meditation exercise, tamang tulog. Kasi syempre namamatay yung mga neurons natin kapag nalagyan natin alcohol, pag palagi tayong puyat. Kaya, di ba, pag puyat ka, hazy, foggy yung utak. So, yung pagtulog natin, nade-defrag siya. Parang ganon. So, yes, bro. Thank you. No? Pero, tumasagi lang sa isip ko. Syempre, di ba, magkaiba yung ginawa mo dun sa iyong lunchbox comparing sa pagmamind reads. Kailan mo naman siya na-discover yung pagmamind read? Yung mind reading, mga sometime 13 years old na. Na nahulaan mo yung iniisip ng classmate. Bawa yung tita ko, parang kasama namin palagi yung tita ko. Parang nag-iisip siya, ano kayo papaulam ko sa mga batang to? Sasagot ako, tita hotdog na lang. Paano mo nalaman yung Ganon. So tapos in-enhance mo na siya. Pero syempre, along the way, dahil kakagawa mo sa kanya, minsan hindi na kailangan ng intuition. Alam mo na kagad ang iniisip ng tao. Just by putting them in a situation. We would like to think that we are different. We would like to think that we are unique, but truthfully, we have more in common than distinction. So, ganun din siya. Parehas lang din pala, no? Grabe, no? Sobrang nakaka-amaze lang din yung mga sinabi mo, bro. No? And magkaiba ba yung ano? Ano bang pinagkaiba nung... Sorry bro, hindi ko lang hindi ako ka-familiar, no. Magkaiba ba yung telekinesis sa telepathy? O, telepathy ba parehas lang ba 'yan or iba? Telekinesis is moving objects from a distance. Yun yung term natin, but truthfully yung distance is just sinabi nating illusion, para sinabi mong may daya eh. In science wala naman talagang walang space. So anyway, going back dun sa term, telekinesis, tele means distance, kinesis is movement. Okay. Moving something from a distance. But truthfully, wala naman talagang distance. It's, energetically. Parang ganito ka. Pag nandito ako malayo, di ba? Malayo yan, from a distance. But if I do this, do you feel parang may gumagalaw. Oo nga, no? So, hindi lang natin nakikita na may nagta-travel dito na energy. So, is it still telekinesis? Anong pinagkaiba nung nagbato ko dyan ng bola at naramdaman mo? So, dumadating tayo sa point na parang naghahalo na at saka yung mga terms natin mali-mali na. Kami even our own jargon. We're realizing, hindi pala telekinesis yun. Parang gano'n. Parang, kung nanonood sila ngayon, if they go like this, subukan mo gumanito. Di ba, sinasabi mo, space yung nasa gitna. Di ba? So, distance. Wag mong isandal yan. So, now, if you start doing this, like, if you go like this, you'll start to feel yung gravity. Right? Meron. Yan yung ginagamit natin para makapag-move ng objects. That energy. Yun yung ginagamit natin to move objects. Ayaw niya may sorry. So parang yan, yung mga spiritual na kapangyarihan ni Son Goku at saka ni Eugene. Again, we call it spiritual, pero yung mga ancient, they call it spiritual, pero ngayon tayo, we call it aura, we call it energy, we call it magnetism. Wala silang term for magnetism nung time na yun. Wala silang term for electromagnetism. So kaya nare-relate din siya sa science, no? Because it is scientific. Oo, di ba? So, and it is also spiritual. Oo nga eh. Kasi ang gusto nating, tayo mga tao, dualistic tayo mag-isip eh. Oo. We always have feeling natin there is always a need to choose a side. Kapag science yan, hindi yan pwedeng religion. Diba? Kapag religion yan, hindi yan science. But truthfully, sino bang gumawa ng science that we know of? Kumbaga parang sinasabi natin,
did we invent science or are we just discovering science? Discover na natin kasi exist. We're just discovering. Oo. Sino yung gumawa sino yung original causer? Creator, no? So, 'di ba? So may ganun tayo na in fact ganun na rin yung problema ng society natin na pag sinabi natin, eto paniniwala ko. It means mali ka. Yung the next person is wrong. 'Di ba? Kasi dualistic. Parang ang isa sa mga paradox or joke is kapag nakatingin ka rito, hindi mo nakikita yung nasa likod mo. But that doesn't mean hindi mo nakikita, it doesn't exist. Tama. So, ganun din tayo, 'di ba? Parang sinabi yung mga tao ngayon, 'di ba? Sometimes to just dismiss an argument, hindi para sa akin mali ka. Grabe. So, 'di ba? So, isa yun sa mga sinusubukan kong magbigay ng ilaw to shed some light, enlightenment sa mga ganyang mga philosophical topics. Yun yung feeling ko mas magandang ilagay ko diyan yung energy ko than convincing people to believe. Na-enlight din ako do sa mga sinabi mo, no? And yung 'di ba, in terms naman do sa spirituality, no? Sabi mo during your yung younger years, nagbubuli ka or medyo ka, 'di ba? Right now, 'di ba? Parang negative negative energy 'yun eh. So, ano naman masasabi mo sa mga taong nabubuli? Kasi syempre part din 'yun ng 'di ba? Ng journey mo, 'di ba? Ganito, number one, mali talaga. Okay, mali. But it doesn't mean na mali siya, hindi mo na pwedeng correct. But of course, along the way, ay na-correct ko siya. Siguro nga, naging karma pa eh. Kasi parang right now, when I do one of my modalities, which is called shadow work, mga may alam sa psychology rito, yung shadow work is a modality of healing. And marami sa atin, nagkakaroon ng shadows, nagkakaroon ng yung shadows are broken parts of yourself. Sabi ni Carl Jung, lahat tayo may shadows. Most of us ang shadow, most of us shadow natin nabully or yung parents, so anyway, marami tayong ganun. So siguro, hinadya na rin ng Diyos na parang bayad, mga kalokohan nung ginawa. Kulit mo sige, ikaw mag-heal dyan, mag-aaral ka na. Parang ganun. But, ngayon nasasabi ko yan na parang nagpapatawa na lang ako, but really, may pace din na hinarap ko yan. Inupuan ko yan. I sat down with the guilt and shame. So, parang ganun. Pero buti na let go mo na siya, no? Yung mga ganyang negative energy. Kasi yan eh. Again, that another parang ginawa natin paracetamol na sabihin na ni-let go. Isa rin yan sa problema ng society natin. Let go, move on, di ba? Yan yung number one cost. Isa rin sa mga cost kung bakit tayo nagkaka-shadow. Kasi, kapag may nararamdaman tayo na pangit or ginagawa natin, we let go, we move on. So halimbawa, yung may nanloko sa'yo na jowa, parang ganyan. Ayan. Sabi, nakarelate ako dyan. Mga kaibigan mo, di ba, sasabihin, let go, move on. So, ang nagiging problema dyan, you did not properly heal, you just chose to let go. Para kang nasugatan, hindi ka umupaw para gamutin yung sugat mo. Ang ginawa mo, naglakad ka. Albeit may saklay ka pa nga. So what happens? What's gonna happen is that, along the way, madali ka masugatan uli, madali ka madapa uli. Kasi hindi ka pa healed. And sometimes you trip on other people because you did not properly heal. So, yun yung sinasabi ko na I sat down with my emotions, I sat down with my guilt. And yun yung tinuturo ko din sa mga tao ngayon kung paano siya to properly heal. So, ang healing kasi kailangan it starts with awareness. And then forgiveness. And then the reintegration. Yun yung trinity ng healing. Awareness meaning, parang kumbaga sa krimen, you have to follow the money. You have to follow the triggers. Because the triggers will point you to the
the triggers will point you to where the original trauma is or traumas were, kung nasaan. So you cannot heal, you cannot heal something you do not know of. You cannot heal kung hindi mo nakikita that there is a need to heal. So that's awareness. So yun yung pinaka-umpisang-umpisa. And then forgiveness. Ang ginagawa natin, nagfo-forgive tayo kagad. Parang walang yung sinasabi natin, move on, let go. Parang forgiveness din. Kasi sabi sa atin, mabuti kailangan mag-forgive. Hindi ko sinasabing hindi ka dapat mag-forgive. Pero kailangan mo muna, para completely makapagpatawad ka, kailangan mo maintindihan kung bakit nagawa sa'yo ng tao. Kailangan mo maintindihan yung sarili mo kung bakit paulit-ulit mo sinasaktan yung sarili mo bago ka mag-forgive. Kasi ganyan yung ginawa natin eh. Sabi sa atin, mabuti. Kailangan mag-forgive ka. Sabi ni Jesus Christ, ganito. You have to come to an understanding si Jesus Christ is very aware, very self-actualized. You cannot just assume na ikaw, kaya mo ding maging katulad niya right away. So, bago ka di ba yun nga kasi sabi sa atin, mag-forgive. So, ginagawa natin siya parang paracetamol, na lahat na lang ng sakit, paracetamol. Parang Vicks. Parang ganon. So, kailangan mag-umpisa muna siya sa awareness. Yung pala yung journey, kailangan muna, before ka mag-move on, mag-move forward, kailangan healed ka muna. Yun yung, mo ngayon, yan yung ginagawa mo ngayon sa mga sessions mo. Hindi natin pinapromise that you can be completely healed. But of course, you don't go gentle dun sa healing journey mo. I mean, don't go gentle. Parang masyadong you can go gentle on yourself, but with the kailangan may mataas na self-awareness. Ano yun, one-on-one? Kailangan ba yan yung sa ginagawa mo? Para... I can do group sessions, pero kung talagang deep dive, one-on-one talaga. Yung talagang matinding trauma, yung kailangan na matinding healing, yun yung one-on-one. Ano one overnight or... It's normally I do it ng Zoom session. Sa Zoom. So pwede na pala by Zoom yun? Yeah. Via Zoom. Sobrang ang lawak din pala ng experience mo and sobrang ang dami mo rin na pwedeng maibigay na serbisyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kasama dito sa na hindi lang basta about mentalism but also spirituality rin na kung saan pwede mo sila matulungan in terms of healing. And ano naging effect naman yan sa'yo? Wala na akong time. Ano bang naging effect niyan sa buhay mo? Yung yun nga, nawalan ng time. Sobrang dami sobrang dami ginagawa. Sobrang dami, no? Siyempre ngayon lahat ng ginagawa mo ngayon, no? Lahat ng ginagawa mo na sa social media, sa TikTok, sa lahat. Yung social media mostly ang nilalabas ko yung mga entertainment side na lang. Sa entertainment. Pero I have a community, yung spirituality na yun yung other side ko, yung mas malalim na side ko. Nandun. At saka yung Coexist podcast, doon nila nakikita. At saka yung mga ganitong podcast, dito nila nakikita yung mga mas malalalim na side. That there's more to what I do than just performance or dancing monkey. Ayun, dahil sa sinabi mo na rin yan, no? Baka naman pwede mo naman kaming sampulan. Ayoko nga. Ang dami mo sinabi tapos tumanggi ka. Tumanggi ka. Pwede mo naman kaming sampulan. Ano ba mga pwedeng Ito, yung pinakasikat mo, nag-prepare na ako ng mga, Tinidor yan, galing dito. Galing dito, ito, maganda dito. Dito po sa studio po namin, yung tinidor na yan, para makita natin live. Direk, can we get a close-up of this? Kita to. Close-up. Yun. Ayan. Kailangan kong kunin yung balance para mas madali siya. Again, it's the energy. Hello. Have you seen the movie Matrix? Matrix, Hindi ko alam kung
Gumalaw, grabe. Ayan, ito. Ito na. Oh my God, gumagalaw. Gumabalik ko, Brad. Guys, gumabalik ko talaga. O, tinan nyo. Oh, grabe. Let me, Ay, ano yan? Nangyari? Anong nangyari sa tinidor nyo? Oh my gosh! so, parang ganun. Ang tigas ito. Ang galing. Grabe. Oh, grabe. Can you name any shape? Sige. A simple shape. Sige ako. Sige. The first one that pops into mind. Okay. Say it. Triangle. Can you give me a 2-digit number? The first one that pops into mind. 29. May namit ako na Buddhist monk. Mm-mm. By the way, do you want to change your mind? Hindi na, ako na yun. Okay. I met a Buddhist monk and binigyan niya ako nitong charm. Nasabi niya kung sino daw makakapag-unlock at makakahula nung naka-embed dito will have massive success. Oh! Uy, gusto natin yan. Gusto ko yan. Let's find out. Ano ba yan? Ayan. Nothing there, yeah? Ay, puti ka na yan. Triangle 29. Sana. Teka na. Oo nga, no? Grabe. Ang galing. How did you know that? Grabe, paano yun? Triangle. 29. Wala na ba? Isa pa. Gusto ba natin isa pa? Ang galing. Oh, grabe to. Talaga proof. Oh, yan. Oh. Wala, isa na lang. Marami pa tayong time. Sige. I'm gonna write something for you. Mikael. Imagine in front of you are 3 coins, 3 imaginary coins. A 5 peso coin, 1 peso coin, and 25 centavo coin. Pwede mong guluhin. I don't want you to think na ini-influence kita psychologically. Ulit niya, ano yung... 5 peso coin, 1 peso coin, 25 centavo coin. Oh. Pwede mong guluhin. Pwede mong i-rearrange. Okay. Do you want to use your left hand or right hand? Left hand. With your left hand, kuha ka ng isang coin. Kahit saan? Imaginary. Okay. What coin is that? 5. Do you want to change your mind? Hindi na. Okay. By the way, if you ask someone in a state of mental panic, if they wanted to change their mind, they don't. They won't. So, 5 peso coin. Sure? 5 peso. Toss. Okay. Toss. Catch. Okay. Okay, medyo nag-hesitate ka doon. So, really, with conviction, is it head side up or tail side up? Hindi daw. Yeah, call out. Tail. Again, in a state of mental panic, if you ask someone, sabi ko nga parang nag-hesitate ka. If you someone, kung gusto nila magpalit ng isip nila, hindi sila nagpapalit ng isip. Okay, kasi iniisip nila baka ini-influence ko sila. And the more na sinasabi ko to, lalong hindi sila nagpapalit ng isip. I don't want you to, pag uwi mo mamaya, iniisip mo, baka so, whatever, sabi ko nga medyo nag-hesitate ka, so whatever na decision mo, one last time you toss it again, you call out. Yan. Okay, nag-hesitate ka ulit. What is that? Tail pa rin. Medyo nag-hesitate ka. Tingin ko hindi naman. Okay, you're certain. No. Do you want to change your mind? Hindi na. Again, it proves yung sinasabi ko na you don't change your mind. Oo. Pero hindi naman ako nag-hesitate. Hindi ka nag-hesitate. Okay, sige. Okay. Do me a favor. Think of someone you have not seen in a while. Write the name down.
Kahit sino. Sino? Bigla mo lang naisip ngayon. Fold the paper so I cannot see it. When was the last time you saw this person? Siguro yung sa anak niya, yung binyag na anak niya. So, kumpare mo to. Kumpare, Kaibigan ko, high school friend ko talaga. Matagal na kami nagkasama niyan. Okay. Lalaki, babae? Lalaki. Do me a favor. Imaginein mo nandyan siya sa harap mo. Okay. Tapos, play pretend. Imaginein mo na tinatawag mo siya. Tapos, harap ka sa kanya. Imagine na tinatawag mo siya. Okay. In your mind, in your head. Write something for you. Can you think of the first letter of his name? Yan. Ha? Nasa isip ko. Keep thinking. Using the first letter of his name, can you think of a country that starts with that? Yan ko na sa mind. Yeah. Did you almost think of... Can you think of the second letter of your country? Can you think of an animal that starts with that? Meron na? Meron na. Did you think of an elephant? Yes! Did you almost think of Netherlands? Oh! Something that you did not write down. Ano iniisip mo lang? Oh, yes! Yeah. Putik! Yes! Yeah, even if may access ako dito sa name na iniisip mo, there's no possible way na malaman ko yan, ha? Oo. Kasi iniisip mo lang. So, but one last time, isipin mo yung tao. Naalala mo nung nagtanong ko sa akin yung pangalan ng kapatid ko? Yung ilan ako sa family. Yes. Yes. Yeah. Parang ito yata yung time na parang okay. Pangalan kasi nung kapatid ko is Nathaniel. Tama, Mare! Galing mo! Yes! Is that the name of your... Yes! Oo! Grabe, napakagaling naman ito! Di ba? Yes, pare. Shoutout sa'yo, Nathan. Pare, shoutout sa'yo. Shoutout dun sa kapatid ko. Grabe, napakagaling. Grabe. Sobrang na-amaze ako. Sobrang napakagaling naman. You sure you don't wanna change your mind? Alin? About the heads? Or tails? Hindi, yun pa rin. Yung ano ko. Ano bang magiging ano nun? Ha? Gusto ko kasi magkamali. Sige na. Hindi, gusto ko. Ano ba? I'm just pulling your leg. Pinipilit okay. lang talaga kitang nakasulat. Uy, grabe naman! Tama rin, 5 tails! Ano ba yan? I gave you the opportunity. Talaga. Grabe naman. Show it to the... 5 tails. Yan, nahulaan niya. Hindi, 5 tails. 5 tails. Yan, Grabe. Si Nathan, Mare. Shoutout sa'yo, Nathan. Grabe. Sobrang na-amaze ako. It's really real. Napakagaling tong tao na to. Sobrang, sa mga nambabash pa dyan, ako, the real testament na totoo po ang ating mga skills ni No More Mind Master. Before tayo mag-end, ano masasabi mo sa mga viewers natin na nanonood at nakikinig sa ating podcast? Masasabi ko, bahala kayo sa buhay. Hindi you do you. At the end of the day, dahan-dahan tayo sa pagtanggap ng ano-ano mga naririnig natin. Let's have a more critical thinking. Let's develop critical thinking.
Hindi porke sinabi mag-move on, let go, move on, follow it like a, gospel, and like you have to test. You really have to test kung ano yung mga naririnig mo. You really have to have an experiential relevance kung talagang nakaka-apply siya sa buhay mo. Kung may value talaga siya sa buhay mo. Ang pina-point out ko lang is that you have to constantly increase your knowledge, and then yung knowledge mo na yun, i-apply mo sa buhay mo, then it becomes wisdom. Mm-hmm. The more that you have wisdom, the more that you allow yourself to love. Believe it or not, mas madaling mag-love kapag nag-i-increase yung wisdom mo. When you stop judging. Kasi kapag tumataas yung wisdom mo, you stop judging people. Mm-hmm. Hindi porke matalino ka, may pride, mali na yung next person. The more na tumataas ang wisdom mo, the more that you allow yourself to be in love with the nature of reality, to be in love with people. Hindi magkalaban ng wisdom at saka love. Yun yung palagi ko sinasabi. It's always love and light. Love and light, yung love and light lang ang nature ng reality natin. Our best description of God, or our at least best attempt to describe God, is that He is love and He is wisdom. Mm-hmm. Religion might say, He is a loving God, but He is just too. As if opposing polarity yung love at saka justice. Love and wisdom. Love and wisdom. And it's not an opposing polarity. The two are married together. Mm-hmm. Love and wisdom. The heart and the mind. Kapag nag-meet yung love at saka mind, Trinity happens. Wow. So kailangan maniwala talaga tayo sa pag-ibig kahit na broken hearted tayo. Bago ka maniwala sa pag-ibig, itaas mo muna yung wisdom. You have to, yeah. Okay. Kasi kapag naniwala ka right away sa pag-ibig nang walang wisdom, at pumili ka lang ng isang side, love lang, wisdom lang, doon tayo nagkakaroon ng judgment. The two are inseparable. Ang ganda nun. So kailangan pala talaga, hindi lang basta pag-ibig at pagmamahal, kailangan ginagamitan din ng utak at isip. Mm-hmm. So siyempre tayo kasi minsan, no, lalo na in terms of relationship, no, naniniwala, mas inuunan natin yung feelings o pagmamahal, na kokontrol tayo. Tingnan mo ha, parang isa sa mga ina-advise ngayon, self-love. Mm-mm. Self-love, mahalin mo yung sarili mo. You cannot just love yourself right away. Parang pag nagliligawan kayo, ano ginagawa nyo pag nagliligawan? Halimbawa, may gusto ka, anong ginagawa mo? Kinikilala mo muna, di ba? Kilalanin mo. Kapag nakilala mo na, nalaman mo yung mga schedule niya, nalaman mo lahat about her, then you get to decide kung workable. Doon pumapasok yung respeto. And then, tsaka mo palang nare-realize eventually na love mo yung tao. Right? So, ganun din yung sa sarili natin. Kilalanin mo muna yung sarili mo. Don't just love yourself nang nakapikit mata, minahal mo yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. That's wisdom. Wow. Self-actualization. Kilalanin mo yung sarili mo. Then, kapag nakilala yung sarili mo, then you start to appreciate yourself. You cannot just appreciate yourself nang hindi mo kilala sarili mo. Once you appreciate yourself, then you get to respect yourself. Then love happens. The two are not separate. So kailangan talaga, una talaga self-love. Kailangan alamin muna kung sino ka, no, who you are. Yep. Ayan. Grabe, sobrang napakaganda ng mga naiwan mong golden nuggets sa amin. Sayang lang, hindi ko masyado nabigyan ng mga hustisya. Kung if we really deep dive, may hustisya. Ginawa natin chop suey, but sorry. Ayan, sige, thank you so much. Bro, saan ka naman nila makikita sa social media? Sa Sunday, nasa bahay lang ako sa Sunday. Okay. TikTok, Facebook, Instagram, Nomer Mindmaster. Also follow us dun sa aming podcast sa Spotify at saka sa YouTube. It's Coexist Podcast. Ayun. And abangan nila, meron akong magmamanage ako ng podcast naman ni Tio Bray. Ayun. At saka ni Agate, pambansang Pacboy. So yung dalawa magsasama. Sa susunod, Tio Bray, invite ka naman kita dito sa podcast. And para sa mga spiritual na pangangailangan nila, go to Facebook Spirituality. Ayun. Thank you so much, bro. You're welcome. Maraming salamat, You're bro, welcome, for saying yes to this podcast. Marami kaming natutunan and also na-entertain kami. Sobrang, kahit ako mismo, no, talagang na-experience ko yung galing at husay, yung skills mo, bro. Maraming salamat.
And thank you so much no sa lahat ng mga viewers and listeners natin ngayon. If you found value in this podcast, no, please follow, subscribe, like, comment, and share. And click the notification bell para updated ka sa mga bagong episode natin on YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na episode. This is Outbox, Thinking Outside the Box podcast, where the world comes together, one talk at a time. See you in our next episode. Thank you so much. Ayan, grabe. Thank you so much, bro. Maraming salamat. Grabe. Thank you. Maraming salamat. Thank you.